Magandang umaga, Davao, Mindanao, Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran. Bago tayo magsimula, bigyan mo ko ng pabor na i-like, mag-comment, ibahagi at mag-subscribe sa channel na ito upang mabigyan ka ng kalidad ng nilalaman tulad nito. Ito si Mirasol Sibayan Cacho. Ulat panahon, Southwest monsoon na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Lokal na balita, isa pang agila ng Pilipinas ang namatay sa mga tama ng bala. DOE, Samal ay may sapat na supply ng kuryente. Ang HIV/AIDS hub sa lungsod ay nagbibigay ng 30 to 50 katao araw-araw. Itinanggi ng korte ang motion for recon ni Acosta sa kaso ng Minda. Pambansang balita. Itinulak ng konseho ang pinaigting na labanan laban sa teenage pregnancy. Namatay ang veteranong mamamahayag sa palakasan na si Chino Trinidad. Balitang pandaigdig. Paano naganap ang kaguluhan sa Trump rally shooting? Sinabi ng Health Ministry na pinamamahalaan ng Hamas na 141 ang namatay sa mga welga ng Israel. Balitang aliwan. Inilunsad ng Fly Me to the Moon sina Scarlett Johansson at Channing Tatum sa isang space romance. Sina Hugh Jackman at Ryan Reynolds ay naghahaming nito sa Deadpool and Wolverine press tour. Balitang pangkalakasan. Nangangako ang isang bagong sports tournament sa Saudi Arabia na magiging game changer, ngunit nagdulot din ito ng pagkakahati sa industriya. Hyrox, ang dalawang babae ay nangunguna sa isang body-breaking fitness race na may mga adhikain sa Olympic. Tampok na kwento. Ang unang Miss AI ay nakoronahan at siya ay isang Moroccan lifestyle influencer. Nagtakda si Yeheng Wang ng hindi kapanipaniwalang 4.6 Rubik's Cube World Record average sa Pilipinas. Trivia: ang Pilipinas ay ang texting capital of the world. Ulat panahon. Southwest monsoon na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms na maaaring magdulot ng posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sa panahon ng matinding pagkidlat, pagkulog. Lokal na balita. Isa pang Philippine Eagle ang namatay sa mga tama ng bala. Hinimok ng Philippine Eagle Foundation, PEF, ang gobyerno na palakasin ang pagsisikap na protektahan ang Philippine Eagle kasunod ng pagkamatay ng Philippine Eagle
Mangayon sa Compostela Valley, Davao de Oro noong July 8, 2024. Binigyang diin ni Dennis Salvador, Executive Director ng PEF, ang kritikal na pangangailangan para sa pinahusay na mga hakbang sa konserbasyon at nananawagan para sa mas malakas na pakikipagtulungan sa pagitan ng pambansa at lokal na otoridad. Binigyang diin niya na ang aksyon at pamumuhunan ng gobyerno ay mahalaga dahil ang pagsisikap ng civil society lamang ay hindi sapat upang pangalagaan ang endangered national bird. Ang pagkamatay ni Mangayon ay matapos ng nakababahalang ulat mula sa Department of Environment and Natural Resources or DENR tungkol sa isang sugatang agila na natagpuan sa barangay Mangayon. Ang rescue team ng PEF sa pangunguna ni Senior Animal Keeper Dominic Tadena at Senior Biologist Ruel Taraya ay nakuha si Mangayon mula sa isang patrol base kung saan siya inalagaan ng Philippine Army. Sa kabila ng agarang atensyong medikal at paglipat sa Davao City, si Mangayon ay namatay sa matinding pinsala, kabilang ang mga basag na buto at malaking sugat sa pakpak. Ang kalunos-lunos na pagkawala na ito ay binibigyang diin ang agarang pangangailangan para sa komprehensibong mga kampanya sa kaligtasan ng mga species sa buong bansa at karagdagang suporta ng gobyerno upang labanan ang sadyang pinsala na nagbabanta sa populasyon ng agila ng Pilipinas. Ang kapalaran ni Mangayon ay sumasalamin sa isang mas malawak na hamon sa pagprotekta sa mga iconic na ibon na ito mula sa mga banta na dulot ng tao, na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga aktibong pagsisikap sa pag-iingat at mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa proteksyon ng wildlife. DOA, Samal ay may sapat na supply ng kuryente. Nilinaw ni Dr. Rowena Cristina Guevara, Undersecretary ng Department of Energy, DOE, sa isang seminar sa Iloilo noong July 8, 2024, na sa kabila ng mga ulat ng krisis sa kuryente, ang Island Garden City of Samal or EGACOS ay may sapat na supply ng kuryente. Iniugnay niya ang nakikitang krisis sa mga isyu sa pamamahagi na kailangang resolbahin ng Local Government Unit, LGU, ng Samal. Binigyan din ni Guevara ang kahalagahan ng pagtugon ng LGU sa mga isyong ito upang maiwasan ang higit pang paglala ng sigalot hinggil sa problema sa kuryente ng EGACOS. Bilang tugon sa mga hamon ng kapangyarihan ng EGACOS, nagdeklara ang lungsod ng State of Calamity noong 2023 at naglaan ng pondo para sa modular generator sets. Binigyang diin ni EGACOS Mayor Al David Oy sa isang press conference noong June 24, 2024 na ang isla ay dumanas ng makabuluhang pag-urong ng ekonomiya sa nakalipas na 15 years dahil sa hindi nalutas na mga isyu sa kuryente sa Northern Davao Electric Cooperative Incorporated, NORDECO. Minanggit ni Mayor Oy ang inimungkahing submarine power cable bilang isang
potensyal na solusyon upang mapahusay ang infrastruktura ng kuryente ng isla at pasiglahin ang paglago ng ekonomiya, na nagtatakda ng deadline para sa Nordeco na i-activate ang proyekto. Binigyang diin ng sitwasyon ang patuloy na pagsisikap sa pamamagitan ng lokal na pamahalaan at mga autoridad sa enerhiya upang patatagin ang supply ng kuryente ng Igacos at pagaanin ang mga epekto sa ekonomiya na dulot ng patuloy na mga isyu sa kuryente. Patuloy na sinubaybayan ng DOA ang mga pag-unlad, naghihintay ng paglutas ng LGU sa mga hamon sa pamamagitan upang matiyak ang napapanatiling probisyon ng enerhiya para sa komunidad ng isla. Ang HIV/AIDS Hub sa lungsod ay nagbibigay ng 30 to 50 katao araw-araw. Isang bagong community center na nakatuon sa paglilingkod sa mga taong may HIV/AIDS ang nagbukas sa Davao City na matatagpuan sa Loyola Street, Obrero. Itinatag ni Dr. Ronnie Vin G. Pagtakhan ng Jeffrey ng Love Yourself Incorporated. Ang pasilidad na ito ay minarkahan ang una sa uri nito at ang ikalima sa Mindanao. Nilalayo nitong magbigay ng mga mahahalagang serbisyo ng walang bayad sa mga individual na nangangailangan ng suportang nauugnay sa HIV/AIDS. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng center ang humigit kumulang 50 katao at kayang tumanggap ng 30 hanggang 50 na bisita araw-araw na nag-aalok ng libreng kondom, lubricants, PrEP, pre-exposure prophylaxis at PEP, post-exposure prophylaxis, na ibinibigay ng mga healthcare provider. Sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng HIV/AIDS sa buong mundo, ang Pilipinas ay patuloy na humaharap sa mga hamon na nagtatala ng humigit kumulang 41 na bagong kaso araw-araw bilang kamakailang data mula sa Department of Health, DOH. Iniuugnay ni Dr. Pagtakhan ang mataas na bilang na bahagya sa pagtaas ng mga pagsusumikap sa pagsubok sa buong bansa na nagbibigay diin kahalagahan ng universal na pagsubok. Binigyang diin ni Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach na sumusuporta sa inisyatiba ang komprehensibong mga serbisyo sa pag-iwas na iniaalok sa hub, kabilang ang edukasyon, regular na pagsusuri at pag-a-access sa mga gamot na nagtataguyod ng parehong mga diskarte sa pag-iwas at paggamot. Sa Davao City, napansin ng Reproductive Health and Wellness Center ang pagtaas ng mga bagong kaso ng HIV/AIDS na binibigyang diin ang pangangailangan ng patuloy na paggamot at mga pagsisikap sa suporta. Nilalayo ng center na tugunan ang lumalaking pangangailangan para sa panghabang buhay na pangangalaga sa HIV/AIDS na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga serbisyong naa-access sa pangangailangang pangkalusugan at outreach na komunidad upang labanan ang transmission at suportahan ang mga apektado. Tinanggihan ng korte ang motion for recon ni Acosta sa kaso ng Minda. Itinanggi ng Regional Trial Court RTC Branch 11 ang motion for reconsideration
na inihain ni Maria Mabel Belen S. Acosta laban sa kasalukuyang tagapangulo ng Mindanao Department Authority Minda na si Leo Tereso Magno. Sa isang 18 pahinang desisyon, ibinasura ni Judge Nanette Gustilo Lemana ang demanda ni Acosta dahil sa kakulangan ng dahilan ng aksyon, dahil nabigo siyang magpakita ng malinaw na pag-angkin sa pinagtatalunang tanggapan. Napansin ng hukom na ginawa ang 6 na taong appointment ni Acosta. Hindi ginagampanan ang kanyang patuloy na panunungkulan at binigyang diin na ang upuan ng Minda ay isang posisyon sa serbisyong hindi pangkarera sa pagpapasya ng Pangulo. Iginiit ni Acosta na ang co-warranto ang tamang legal na remedyo para hamunin ang appointment ni Magno at nangatwiran na hindi nalalapat ang presidential immunity from suit dahil hindi respondent ang Pangulo sa kanyang petisyon. Sa kabila ng kanyang mga argumento, kinatigan ng korte ang posisyon ni Magno na binibigyang diin na walang tiyak na karapatan si Acosta sa tungkulin bilang tagapangulo ng Minda. Nauna nang inihayag ni Acosta ang social media na tungkulin bilang tagapangulo ng Minda. Nauna nang inihayag ni Acosta sa social media na pinagbigyan ang kaniyang motion for reconsideration para lamang sa RTC Branch 15 na maglabas ng show cause order na naglilinaw na ang kaniyang anunsyo ay naglalaman ng maling impormasyon na nagpapahina sa proseso ng hudisyal. Tinukoy din ng desisyon ng korte ang Republic Act RA 9996 o ang Minda Act of 2011 na nagpapahintulot sa Pangulo na magtalaga ng mga opisyal sa mga posisyon sa gobyerno. Ayon sa batas, ang tagapangulo ng Minda ay hinirang ng Pangulo na may ranggo sa gabinete para sa 6 na taong termino maliban kung tinanggal dahil sa dahilan. Binigyang diin ng probisyong ito ang discretionary power ng Pangulo sa mga naturang appointment na nagpapatunay sa pagiging lehitimo ni Magno bilang kasalukuyang tagapangulo ng Minda. Pambansang balita. Itinulak ng konseho ang pandaigdig na laban sa teenage pregnancy. Ang Cebu City Government ay hinihimok na paigtingin ang kanilang mga pagsisikap laban sa teenage pregnancy dahil binibigyang diin ni Konsehal Ray Gialon ang malawak na panlipunang pang-ekonomiya at pang-edukasyon na implikasyon na higit sa mga alalahanin sa kalusugan. Sa regular na sesyon ng konseho noong July 10, 2024, isang resolusyon ang ipinasa na humimok kay Acting Mayor Raymond Alvin Garcia na hilingin sa Commission on Population and Development CPD na palakasin ang hakbangin nito sa lungsod. Ang programa ng CPD ay naglalayon na mapabuti ang mga serbisyo sa kalusugan ng reproduktibo, dagdagan ang mga pagsisikap laban sa sexual na pang-aabuso, tugunan ang mga hamon sa sosyo-ekonomiko at hikayatin ang pakikilahok ng komunidad sa pamamagitan ng mga aktibidad sa barangay,
Nagdagdag si Konsehal Jose Lorenzo Abellanosa ng mga mosyon na humihiling sa CPD na subaybayan at suriin ang bisa ng mga hakbangin na ito at isangkot ang kagawaran ng kalusugan at kagawaran ng edukasyon sa mga pinaigting na pagsisikap na ito. Iniulat ng Sunstar Cebu na noong 2022, nakapagtala ang Cebu City ng 1,504 na kaso ng teenage pregnancy, kung saan ang mga barangay ng Inawayan at Mambaling ang may pinakamataas na bilang na 80 cases bawat isa. Ang pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy sa Cebu City ay nagpapakita ng mas malawak na trend sa Central Visayas na tumaas ng 7.4% mula 10,881 na kaso noong 2021 hanggang 11,686 na kaso noong 2022. Samantala, iniulat ni Konsehal Jocelyn Pasquira na ang Commission on Women and Family Affairs, CWFA, ay nagsasagawa ng mga symposium tungkol sa legal, psychological at physical effects ng maagang pagbubuntis ng mga high school sa Cebu. Nakatanggap ng positibong feedback ang isang kamakailang symposium na ginanap sa University of Southern Philippines Foundation or USPF. Ayon kay Pasquira, nilinaw niya na ang CWFA Symposium ay independente sa programa ng CPD at nakatutok sa kalusugan ng mga kabataang babae kaysa sa pagkontrol sa populasyon. Namatay ang veteranong sports journalist na si Chino Trinidad. Pumanaw na ang veteranong mamamahayag ng sports na si Chino Trinidad sa edad na 56. Kinumpirma ng kanyang pamilya noong Linggo, July 14, 2024. Inatake umano sa puso si Trinidad noong Sabado ng gabi, July 13, 2024. Si Chino Trinidad, isang daming miyembro ng Media at Sports Committee, ay pumanaw kagabi, July 13, 2024. Sabi ng kanyang anak sa isang pahayag. Kilala ng marami sa pamamagitan ng kanyang pagkukwento, hindi siya tumigil sa pagbabahagi ng kadakilaan ng mga Pilipino. Siya ay isang mapaglumahal na asawa at isang matulungin na ama. Mamimiss talaga siya, dagdag niya. Si Trinidad ay isang kilalang tagapagbalita sa palakasan at kolumnista at isang dating commissioner ng wala na ngayong Philippine Basketball League. Balitang pandaigdig. Paano nagkaroon ng kaguluhan sa Trump rally shooting? Si dating US President Donald Trump ay ibinaba sa entablado matapos pumutok ang mga putok ng baril sa isang rally sa Pennsylvania sa isang tila pagtatangkang pagpatay. Ang footage ay nagpakita sa kanya ng pagngiwi at itinaas ang isang kamay sa kanyang kanang tenga bago yumuko ng sumiklab ang ilang matalim na bitak, sunod-sunod na putok. Ang suspect ay binaril, patay sa pinangyarihan. Isang bystander ang napatay at dalawang iba pa ang kritikal na nasugatan, sinabi ng mga opisyal. Ganito ang mga pangyayari.
Sinabi ng Ministeryong Pangkalusugan na pinapatakbo ng Hamas na 141 ang namatay sa mga welga ng Israeli. Inulat ng Ministeryong Pangkalusugan na pinamamahalaan ng Hamas sa Gaza na 141 na mga Palestinian ang napatay sa mga airstrike ng Israel mula noong Sabado, kung saan humigit kumulang 400 katao ang nasugatan. Isa sa mga airstrike ang tumama sa isang itinalagang humanitarian zone sa Al-Mawasi area malapit sa Khan Yunis. Sinabi ng punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang pag-atake ay nakatarget sa matataas na pinuno ng Hamas na si Mohammed Deif, kaya na walang katiyakan sa kanyang pagkamatay. Kahit na walang katiyakan sa kanyang pagkamatay. Inilarawan ng isang nakasaksi sa Al-Mawasi ang eksena na kahawig ng isang lindol na may mga video na nagpapakita ng nagbabagang mga pagkawasak at mga casualty na ikinarga sa mga stretcher. Kinumpirma ng BBC Verify na nangyari ang welga sa loob ng isang humanitarian zone na nakalista sa website ng Israel Defense Force, IDF. Bukod pa rito, ang ahensya ng pagtatanggol sa sibil na pinapatakbo ng Hamas ng Gaza ay nag-ulat ng 17 pagkamatay mula sa isa pang welga ng Israel na nag-target sa isang prayer hall sa kampo ng mga refugee ng Shati, kahit na ang militar ng Israel ay hindi nagkomento sa claim na ito. Tinawag ng isang opisyal ng Hamas ang mga pag-atake na isang grave escalator at pinuna ang Israel na hindi pagtupad sa isang kasunduan sa tigil putukan. Ang mga negosasyon sa tigil putukan sa Qatar at Egypt ay hindi matagumpay na natapos noong Biyernes ayon sa mga mapagkukunan ng BBC. Balitang Aliwan. Inilunsad ng Fly Me to the Moon sina Scarlett Johansson at Channing Tatum sa Israel Space Race Romance. Ang Fly Me to the Moon ay isang romance film na itinakda sa backdrop ng Apollo 11 mission na matalinong pinaghalo ang mga elemento ng klasikong romansa na may magaan na comedic touch. Ang pelikula ay pinagbibidahan ni Scarlett Johansson bilang Kaylee Jonas, isang corporate marketing specialist, at Channing Tatum bilang Cool Davis, ang launching director ng NASA. Ang balangkas ay nagsasangkot ng isang subplot tungkol sa pagtatanghal ng isang peking landing sa buwan na inayos ng isang malabong operatiba ng gobyerno na ginampanan ni Woody Harrelson na nagdaragdag ng isang layer ng pagsasabuatan sa romantikong tensyon sa pagitan. Ang Fly Me to the Moon ay nagtatanghal ng pinaghalong nostalgia at modernity
nakasiya-siya sa mga tao na nag-aalok ng nakaka-preskong alternatibo sa mga blockbuster ng tag-init tulad ng mga sequel ng Twisters at Deadpool. Ang karanasan ni Berlanti sa mga romantikong pelikula tulad ng Love, Simon at Life as We Know It. Ang karanasan ni Berlanti sa mga romantikong pelikula tulad ng Love, Simon at Life as We Know It ay isinasalin sa mas mataas na ambisyon proyektong ito. At ang theatrical run ng pelikula ay naglalayong makaakit ng mga manunood gamit ng star power at period charm nito. Nag-premiere noong July 12 at narrate na PG-13. Ang pelikula sa huli ay nag-aanyaya sa mga manunood na maglaro sa gitna ng mga bituin na pinagsasama ang old school romance at kontemporaryong pagkukwento. Si Hugh Jackman at Ryan Reynolds ay naghahaming nito sa Deadpool and Wolverine press tour. Kamakailan ay ibinahagi ni Ryan Reynolds ang kaniyang pananabik at hindi paniniwala sa kaniyang publicity tour para sa parating na pelikulang Deadpool and Wolverine sa Instagram. Ikino-question kung paano may tuturing na trabaho ang gayong masayang karanasan. Sa pag-promote ng kaniyang ika-4 na itsura bilang Wade Wilson, aka Deadpool, si Reynolds ay naglilibot kasama ang co-star na si Hugh Jackman, Logan Wolverine, at direktor na si Sean Levy. Kasama sa kanilang promotion journey ang mga pagbisita sa Shanghai, China at Seoul, South Korea na nagtatampok ng mga highlight tulad ng mga higanting blown-up doll, isang impronto na basketball game, pakikipagkita sa isang K-pop boy band at paglahok sa isang napakalaking water gun fight sa Water Bomb Festival sa Korea. Nagpost si Reynolds ng isang serye ng mga larawan mula sa Water Bomb Festival na tinatawag itong isang kaakit-akit na halo ng K-pop, labanan sa tubig, sayawan at saya. Patawan niyang sinabi na ang pagpopromote ng pelikula ay parang isang bakasyong binabayaran ni Marvel, na nagbibiro na ang isang tao, posibleng si Kevin Feige, ay maaaring matanggal sa trabaho dahil dito. Sa buong tour, natili ni Reynolds at Jackman ang kanilang mapaglarong Fox frenemy banter na nagpapakita ng kanilang matagal ng romance mula nang magkasama sa X-Men Origins Wolverine noong 2009 na nagtampok sa debut ni Reynolds bilang Deadpool. Ibinahagi ni Jackman ang isang Instagram story mula sa isang fan account na inilarawan ang kanilang mga post-tour sa press bilang nakapagpapaalala sa isang romantic comedy. Ang susunod na hinto para sa dynamic na duo ay ang Berlin, Germany, habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang promotional tour hanggang sa pagpapalabas ng Deadpool and Wolverine na nakatakdang mapalabas sa mga sinihan sa July 26
nangunguna. Balitang pangkalakasan. Ang isang bagong sports tournament sa Saudi Arabia ay nangangako na magiging isang game changer. Ngunit nagdulot din ito ng pagkahati sa industriya. Ang Sports World Cup, EWC, sa kabisera ng Saudi Arabia ay isang groundbreaking event para sa industriya ng sports na pinag-iisa ang mga professional na manlalaro, publisher at tagahanga sa buong mundo para sa isang 8 linggong kompetisyon na may record-breaking na premium pool na lampas sa $60 million. Ayon kay Ralph Reichert, CEO ng Sports World Cup Foundation, ang kaganapan ay naglalayong itaas ang mga esports sa sukat ng mga pangunahing tradisyonal na mga kaganapang pampalakasan na nagbibigay ng isang mapag-isang plataporma para sa magkakaibang tanawin ng mga paligsahan, liga at mga club sa loob ng industriya. Naniniwala si Richard na tinutugunan ng EWC ang isang nawawalang elemento sa landscape ng sports sa pamamagitan ng paglikha ng isang sentral at malakihang kaganapan na maaaring magsama-sama ng iba't ibang aspeto ng industriya. Sa paggawa nito, hinahangad ng EWC na pasiglahin ang isang pakiramdam ng pagkakaisa at kolektibong pagkakakilanlan sa mga profesional at mahilig sa sports na posibleng magpapataas ng visibility at pagiging lehitimo para sa mga sports. Ang magkakaugnay na diskarte na ito ay inilaan upang palakasin ang abot at epekto ng mga sports na iposisyon ito kasama ng iba pang pangunahing pandaigdigang panoorin sa palakasan. Gayunpaman, ang paglulunsad ng EWC ay muling nagpasigla sa mga talakayang tungkol sa relasyon ng industriya ng sport sa Saudi Arabia. Bagamat nangangako ang paligsahan na mag-ineksyon ng makabuluhang enerhiya at mga mapagkukunan sa mga sport. Dinadala din ito ang mga alalahanin sa unahan patungkol sa mga etikal at pampolitikang implikasyon ng naturang pakikipagsosyo. Ang industriya, ang mga stakeholder ay dapat mag-navigate sa mga komplikadong isyu na ito upang matiyak na ang mga potensyal na benepisyo ng EWC ay maisa sa katuparan nang hindi na ikompromiso ang mga halaga at integridad. Hydrox. Ang dalawang babaeng ito ay nangunguna sa isang body-breaking fitness race na may mga adhikain sa Olympic. Ang Hydrox, isang nakakapagod na functional fitness race na pinagsasama ang isang 8 kilometrong pagtakbo ng may 8 mapaghamong workout station, ay umunlad mula sa maliit na kaganapan tungo sa isang pandaigdigang kababalaghan
mula nang magsimula ito noong 2017. Kasama sa format ng karera ang magkakaibang mga ehersisyo tulad ng sky erg, sled push at wall bowls na tumutuon sa mga kakumpetensya sa mga kupunan, pares o individual at nakakita ng sumasabog na paglaki mula sa 618 kalahok sa mahigit 210,000 sa 30 kalungsod. Ang pag-akyat ng kasikatan na ito ay sumasalamin sa apila ng kaganapan bilang isang pagsubok ng parehong lakas at tibay na tumutulak sa mga atleta sa kanilang mga limitasyon at naha-highlight sa malawak. Kabilang sa mga kilalang tao sa komunidad ng Hyrox ay si Meg Jacoby na kamakailan ay nag-claim ng World Championship title sa World Championships sa Nice, France. Si Jacoby na nakatuklas ng Hyrox noong 2022 ay mabilis na lumilipat mula sa isang promising debut sa New York tungo sa pagsira sa Women's Pro World Record sa Chicago. Ang kanyang paglalakbay ay binibigyang diin ang dedikasyon na kinakailangan para sa tagumpay sa mahirap na sport na ito. Dahil siya ngayon ay masinsinang nagsasanay at sumusunod sa isang mahigpit na dieta at regime sa pagbawi. Itinatampok ng karanasan ni Jacoby ang mga personal na sakripisyo at ang malalim na pakiramdam ng tagumpay na kaakibat ng pagiging mahusay na Hyrox. Sa kabilang dulo ng spectrum ay si Celia Doff, ang 70 taong gulang na kampiyon sa mundo sa kategoryang edad 70 to 74 na naglalaman ng apila ng sports sa mga henerasyon. Si Doff na nagsimula sa kanyang paglalakbay sa Hyrox ng nagkataon ay binalansi ang kanyang pagsasanay sa isang abalang buhay ng pamilya at mga libangan na nagpapakita na ang determinasyon at isang pangako sa fitness ay maaaring humantong sa tagumpay sa anumang edad. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa kakayahan ng Hyrox na magbigay ng inspirasyon at hamunin ang mga individual sa lahat ng edad na ang aalok ng landas upang manatili ang physical at functional na fitness sa buong buhay. Tampok na kwento. Nakoronahan ang unang Miss AI at isa siyang Moroccan lifestyle influencer. Matapos ihayag ng mga hurado ng unang AI beauty pageant sa mundo ang 10 finalists noong nakaraang buwan, ang inaugural ng Miss AI ay nakoronahan na ngayon. Kilalanin si Kinza Layli, isang Moroccan lifestyle influencer na umaasang magdala ng diversity at inclusivity sa AI creator landscape. Sa halos 200,000 Instagram followers at karagdagang 45,000 sa TikTok, ganap na AI generated si Layli. Mula sa kanyang mga larawan hanggang sa kanyang mga caption at puno ng buzz
world na talumpati sa pagtanggap. Ang pagkapanalo sa Miss AI ay higit na nag-uudyok sa akin na ipagpatuloy ang aking trabaho sa pagsulong ng teknolohiya ng AI, sabi ni Laili sa isang video ng talumpati. Ang AI ay hindi lamang isang tool, ito ay isang transformative force na maaaring makagambala sa mga industriya, hamunin ang mga pamantayan at lumikha ng mga pagkakataon kung saan wala pa dati. Habang sumusulong tayo, nakatuon ako sa pagsulong ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa sa loob ng larangan na tinitiyak na ang lahat ay may upuan sa talahanayan ng mga unlad ng teknolohiya. Pagtakda ni Ye-Heng Wang ng hindi kapani-panikawalang 4.36 Rubik's Cube World Record average sa Pilipinas. Nakagawa si Ye-Heng Wang ng kasaysayan sa komunidad ng Rubik's Cube sa pamamagitan ng pagkamit ng nakamamanghang world record para sa 3x3 Rubik's Cube average solve time noong July 14, 2024 sa opisyal na kompetisyon ng World Cube Association WCA na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City, Philippines. Nakamit ni Wang ang average na solve time na 4.36 segundo na nagtakda ng bagong world record at nagtulak sa mga limitasyon ng competitive cubing sa bagong taas. Ang record-breaking na gawa ay naganap sa isang inaabangang kompetisyon kung saan nakikipagkompetensya si Wang laban sa ilan sa mga pinaka-mahusay na cuber mula sa buong mundo. Ang kaganapan, bahagi ng isang pangunahing cubing convention na nag-host sa SMX Convention Center, ay umakit ng maraming kalahok at manonood na lumikha ng isang masigla at kapanapanabik na kapaligiran. Ang pagganap ni Wang ay minarkahan ng isang serye ng mga napakabilis na paglutas ng may average na oras na kinakalkula mula sa pinakamahusay na 5 sa 12 pagtatangka. Ang kanyang hindi kapanipaniwalang bilis at katumpakan sa paglutas ng 3x3 Rubik's Cubes ay nagpakita hindi lamang ng kanyang individual na talento kundi pati na rin ang mga pagsulong sa mga diskarte sa pag-cubing sa kompetisyon. Ang tagumpay ni Wang ay lumampas sa dating average na solve time record na 4.59 segundo na ginanap mula noong unang bahagi ng taong ito. Ang bagong record na ito ay nagpapakita ng umuusbong na katangian ng mapagkompetensyang cubing at nagtatakda ng bagong pamantayan para sa mga kakompetensya sa hinaharap. Ang tagumpay ni Wang sa SMX Convention Center ay hindi lamang nagbibigay diin sa kaniyang personal na dedikasyon at kasanayan, ngunit nagbibigay inspirasyon din sa pandaigdigang komunidad ng cubing na hinihikayat ang parihong mga batika at naghahangad na mga cuber na magsikap para sa kahusayan sa kanilang sariling kasanayan. Alam mo ba
ang Pilipinas ang may malawak ng titulong texting capital of the world. Dahil sa mataas nitong dami ng SMX text messages na ipinapadala araw-araw. Gumagamit ang mga Pilipino ng text messaging para sa lahat mula sa mga transaksyon sa negosyo hanggang sa mga pinag-uugnay na hanggang sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Yan ang ating balita para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-komento at mag-subscribe kung gusto mo ng mas maraming content na tulad nito. Ako ay si Mirasol Katso. Magandang umaga, Davao.